Alam naman natin ang laban natin. Alam natin kung anong power natin. Mm. Ma'am, ano yung inyong komento ito tungkol doon sa sinasabi ng mga pulahan na hindi daw mananalo si BP Sara kung hindi naging katandem si Bongbong Marcos? Di ba hindi mananalo si Marcos kung hindi katandim si BP? Ano ba totoo dyan? What's the point na magsinungaling si Inday? Magsinungaling talaga siya sa harap ng mga Pilipino, sabihin niya kung sino nakikiusap. Ayun. Sino nga ba kasi yung nakiusap? Ano daw naman kasi yung punto? Bakit magsisinungaling itong si Sara? Sara Duterte. Ulitin natin para klaro po sa inyo ha. Oh. Yan. Hindi mananalo si Marcos. Hindi daw mananalo si BP Sara kung hindi naging katandem si Bongbong Marcos. Di ba hindi mananalo si Marcos kung hindi katandim si BP? Ano ba totoo dyan? What's the point na magsinungaling si Inday? Magsinungaling talaga siya sa harap ng mga Pilipino, sabihin niya kung sino nakikiusap. Sino nga ba talaga yung nakiusap? Sino? Si Sara Duterte ba? O ang Pangulong Bongbong Marcos? Kasi sa dating ng video na to mga pre, sinasabi nila dito, ang nakikiusap daw po si PBBM. Si PBBM daw. Diba? So tingnan natin kung si PBBM nga ba talaga ang nakikiusap. Okay? Laruin natin. Kasi hindi naman daw kasi sinungaling si Sara Duterte eh. So tingnan natin kung sino yung nakikiusap ha. Sino nga ba yung lumapit kay PBBM? Sige, tingnan natin. Sino nga ba yung lumapit? Ang Pangulong PBBM o Pangulong Bongbong Marcos o ang Tagalustay? Tingnan natin. So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Ayun naman pala. Si Sara Duterte naman po pala yung nakiusap. Ang sabi niya, pwede mo po ba akong kunin na vice presidente mo? Klarong-klaro po yun ha. So, ayun mga pre, no? Klarong-klaro po. Gusto ko ulitin ko para sampal ito sa mga dutae kasi mga sinungaling eh. Ulitin po natin ha. Nakakahiya naman sa mga to, grabe. Anong sabi dito? Anong sabi dito ng babaeng ito? Yung kanyang ka-fake newsan, eto, panoorin po natin. Pulahan na hindi daw mananalo si BP Sara kung Wait lang. Wait lang ha. hindi naging katandem. Tingnan natin yung ka-fake newsan ng babaeng ito. Tingnan natin. Yan. Ito tungkol doon sa sinasabi ng mga pulahan na hindi daw mananalo si BP Sara kung hindi naging katandem si Bongbong Marcos. Di ba hindi mananalo si Marcos kung hindi katandim si BP? Ano ba totoo dyan? What's the point na magsinungaling si Inday? Magsinungaling talaga siya sa harap ng mga Pilipino, sabihin niya kung sino nakikiusap. Sinungaling naman talaga si Sara Duterte eh. Sino nga ba yung nakiusap? Diba klarong-klaro na ang nakiusap ay si Sara Duterte, ang inyong sinungaling na Vice President. Diba? Ito yung video. Ulitin natin. Ito yung video. Yan. Yan. So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Yun naman pala. Si Sara Duterte naman pala yung nakiusap, ang sinungaling na Vice President. Parang pinapalabas kasi ninyo nang nakiusap sa inyo ay si Pangulong Bongbong Marcos pero hindi nagsisinungaling yung video. Ikaw ang lumapit sa Pangulo, sa bunganga mo mismo nang galing yan. Sara Lustay. Tambalustay. Klarong-klaro yan ha. Sinong sinungaling? Diba? Ang inyong Vice President. Sinong nakiusap na parang asong ulol na nakikiusap? Ang inyong Vice President. Klarong-klaro po yan. Fake news na naman yung kalaban. Mahina to mag-defend. Sunog agad eh. Diba? Sunog na sunog agad.
palpak. Tuloy natin. Okay. Sino bang nagpatawag kay VP Sara doon sa Cebu? Yung malapit na ang filing. Ang namamagitan sa kanila si Garcia, di ba? Si Gwendolyn? Doon yan. Sinong nagpatawag? Ang pinapalabas naman nila ng nagpatawag daw ay si Pangulong Bongbong Marcos. Natural! Sige, pagbibigyan kita. Pagbigyan kita, nasabihin na nating, si PBBM nga yung nagpatawag. Pagbigyan kita. Okay? Pagbigyan kita dyan. Pero, sino kasi yung nakiusap? Sino? So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa'yo. Yun naman pala eh. Natural, ikaw yung nakiusap. Ang Pangulo nag-initiative. Diba? Kasi nga, pinakilala ka ng Pangulo. Alangan naman siya pa yung pupunta sa'yo or di kaya, diba? Alam mo itong mga Duterte na to, talagang babalik ta rin po, yung mali, gagawin nilang tama, yung tama, gagawin nilang mali. Ay klarong-klaro naman sa video na to, na ang Tambalos tayong nakiusap. Diba? Si Tambalos tayo po yung nakiusap. Tuloy. Alam niyo ba kung gaano kasakit kay tatay yun? Ay, tatay mo pala si Digong. Mukhang kaedad mo lang tapos tinawag mong tatay. Pareho na. Uy, magkaedad lang kayo. Hindi lang niya mapigilan si VP noon. Pero bilang as a parent kasi, you always gave the unconditional love. User kasi ang mga Duterte. Alam niya kasi na magkiklik ang tandem ng Sara at PBBM. 'Di ba? Alam ng mga Duterte nang dahil kay Pangulong Bongbong Marcos mananalo ang kanyang anak. Alam ni Dutae. Alam ni Duterte yan. Kaya hinayaan niya. Tapos kunyari masakit. Bakit masakit? Masakit o natutuwa? Ano ba talaga? Gulo niyo Ako. Kasi yung unconditional love kasi sa anak. Kahit gaano ka pasaway yung anak. So ibig sabihin pasaway nga talaga si Sara. Kahit sa bunganga muna nang galing yan pasaway nga talaga si Sara. Okay, parang sinasabi mo dito na pasaway si Sara Duterte. Kaya pala. Pumunta ng Senado, pumunta ng Congress, pasaway. Bastos. 'Di ba? Bastos po ang Vice President, pasaway. Bilang isang Vice President, dapat huwag kang magpasaway. Nakakahiya ka Buong bansa, nakikilala ka na kung gaano ka kapasaway. Ikaw naman, nilalaglag mo naman si Fiona Fiona. Si Sara Duterte Grabe naman. Murahin mo man yan, kahit pagalitan mo man yan, but the innermost recesses of your heart, andun pa rin yung pagmamahal. Yun. Ang hirap magtanggol sa kasinungalingan, Gagamitan ng mga teknik na pagmamahal ko, Kasi yun lang yung kayang, yung kaya ng utak. Yun lang yung abot ng utak. Dadalhin kayo sa pagmamahal. Ilalayo kayo sa katotohanan. KO! Di ba? Ilang kilobyte ba yung utak nito? Nako. Kaya yun, walang nagawa. Pero, sino may sabi? Na, sino doon sa pula? Mga vlogger nila. Ay, wala naman yun. Ayokong pumapatol sa mga napaka-nonsense na kwento, yung malayo sa katotohanan. Too good to be true yun. Scam yun. Scam nga talaga. Diba? Scam yung pinaggagawa nyo. Na pinapakalat nyo ng Pangulong Bongbong Marcos ang lumapit kay Sara. Malinaw sa video. Malinaw sa video na si Sara Duterte ang lumapit sa Pangulo. Klarong-klaro yan. Ulitin natin. Baka bulag kayo, Baka bulag kayo.
Eto na. So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa'yo. Ang tanong, tumulong ba? Malinaw po si Sara, inuulit-ulit ko nga para klarong-klaro. Kasi yung mga duta nagbulag-bulagan yan. Sino yung nakiusap? Paki-comment nyo. Comment nyo. Huwag kayong mahiya mga duta KO. Hindi naman siguro kay Bingi, hindi rin kay Bulag. Sino yung nagsasalita? O mga duta comment down below. Huwag kayong mahiya. Sampal yan sa inyo, alam ko. Pero nakakahiya yun pero huwag na kayong mahiya. Alam ko naman makakapal yung mukha nyo. Diba? Sampal kasi ito sa inyo. Klarong-klaro kasi. So malinaw po dito na ang manggagamit ay si Sara Duterte. KO. Yan po ang klaro dyan. Malinaw po ang video. Okay? Di naman po kayo bulag. Di naman po kayo bingi. Alam nyo kung sino yung nagsasalita. KO. Sige, tuloy natin. O mensahe nyo na lang ma'am sa mga kababayan natin na napapaniwala nitong or nabibrainwash nitong mga pulahan vlogger. Actually, hindi yan nabibrainwash. Hindi yan naniniwala. May kurot yan sa loob. Pero yung iba kasi, kumbaga, nagkaroon kasi sila ng hugot nung, malay mo, yung natamaan sa widening. No, it's not. About the drugs. Yun. Yung mga hindi matitino, Ganun ba? Ganun ba? Tinamaan sa drugs? Yun ba yung tinutukoy mo? Na ang mga sumusuporta sa Pangulo, no? Ay tinamaan ng drugs? Abay, galing naman. 'Di ba? So, ngayon may ipapakita ko. May ipapakita ko. Tinamaan pala ng drugs 'Di ba? Yung marijuana, ano din 'yan? Pinagbabawal na gamot 'yan. 'Di ba? Oo. Tinamaan pala ng drugs So, eto, papanoorin po natin ito ngayon. Ang galing. Sige, lahat ng sinasabi mo, tatama sa amo mo. Pabanguhin mo lang yung pangalan ng amo mo. Akong bahala, babasagin ko yan. Ulitin natin para klaro ha. Papakita ko ulit sa inyo para kayo naman kasi papaniwala kayo dito sa mga kulangot na to. Ulitin natin ha. sa widening. Nagkaroon kasi naniniwala. May tanong kasi dito. Ito yung tanong ha. Ito yung tanong. O mensahe nyo na lang ma'am sa mga kababayan natin na napapaniwala nitong or nabibrainwash nitong mga pulahan vlogger. Actually, hindi yan nabibrainwash. Hindi daw nabibrainwash. Okay, ano? Hindi yan naniniwala. May kurot yan sa loob. Pero yung iba kasi, kumbaga, nagkaroon kasi sila ng hugot nung, malay mo, yung natamaan sa widening. No, it's not. About the drugs. Yun. Yung mga hindi matitino, may na-damage talaga sa family. Hindi mo rin yan maiiwasan. Pero, sino nga ba yung gumagamit ng pinagbabawal na gamot? Sino? Yun yung tanong. Ha? Sino ngayon ang gumagamit ng pinagbabawal na gamot? Tuloy natin. Pinagbabawal din yung utot ng demonyo Siguro, start at 8:30. Pero wala namang gumigising ng 8:30. Either it should be 9. 9, tapos the next meeting would be lunch. Then 2:30, then another one and 4:30. Apat lang, pero kung every 30 minutes. Nakita man ninyo? It's a killing activity. And I think my age, ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako para magising. Ang marijuana ay pinagbabawal yan. Tapos presidente ka. Okay, tapos gumagamit ka. Digong. O sino ngayon yung bangag? Sino ngayon yung adik? Bawal yung marijuana Diba? Ano na? Sinong tinamaan yung utak dito? Sinong parang na-demolish yung utak dito? KO. Ano na? Magsalita na.
Wala, lahat ng sasabihin mo dito, basag ka dito. Ah, Mas mabuti pa yung Han, pwede yung paborito natin? paborito natin, ano, hotdog. Hindi ako kumakain yan. Wag ako. tanggalin yung isa kaysa masasacrifice ang lahat. Gets niyo yung point ko? Okay lang. Tanggalin daw si PBBM kumpara daw mag-sacrifice yung lahat. Bakit? Pag si Sara ba yung nakaupo, gaganda ba yung ano ng bansa? Uunlad ba yung bansa? Wala. Ubos ang budget niyan. Tanggalin si Sara. Oo, kumpara nandyan pa yan. Wala naman silbi yan eh. Oo, tambalustay nga eh. Siya naman magurgol kaysa naman masasakripisyo ang iba. Ganun kasi ang labanan. Di magsakripisyo ka. Hindi naman kami nagsakripisyo eh, habang nandyan yung mahal na Pangulo eh. Kayo yung nagsasakripisyo. Magsakripisyo kayo, wala kaming pake. Para klaro lang ha. So, ayoko magpapatol sa mga nonsense na kwento kasi pag alam mo kasi ang totoo. Ikaw yung nonsense dito. Kasi ako, lahat ng sinasabi mo dito, nilalabasan ko ng mga ebidensya. Klaro yan. Kung tatanungin tayo, sino yung nonsense sa atin, sino yung fake news, ikaw yun. Kasi bawat sinasabi mo dyan, okay, nilalabasan ko ng ebidensya. KO! Diba? Sinong nonsense sa atin? Sinong fake news? Tiguwang na ka. Pero sinungaling ka. KO! Masama sa matanda yung magsinungaling. Malapit nang kunin yung mga matatandang sinungaling. Dapat maging good girl ka na. Huwag sinungaling. Iwasan mo magsinungaling. Nako, maawa ka sa sarili mo. Pasensya na po mga pre, wala po tayong live ngayon kasi na busy. Birthday kasi ng anak ko bukas, kaya ayan, medyo busy tayo ngayon. No, upload lang muna, no. So tingnan ko kung makapag-live ako bukas ha. So titingnan ko pa po, no. Pero kung kaya ko naman, edi pilitin po natin. Okay? Yung istorya, matatawa ka na lang sa napakawalang kwento, mga kwento. Matatawa ka talaga sa sarili mo. Kasi ang wento mo, la wenta. KO! Di ba? Ang wento mo, la wenta. Tawanan mo na lang yung sarili mo. Para mas masaya. Di ba? Ulitin natin to ha, para klaro lang ha. Wala eh, fake news sila eh. Si PBBM daw yung lumapit. Ang kakapal ng pagmumukha ng mga to talaga, no? Grabe, ubod sa kasinungalingan ng mga kampo ng dilim. Kampo ng dutae. Ito, ulitin natin, para klaro. So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Tingnan mo, nagsigawan yung mga tao. Kasi mga ka-PBBM yung mga yan. Tuwan-tuwa sila kasi akala nila susuportahan mo yung Pangulo. Kasi klaro sa video na yan na ikaw mismo ang lumuhod sa Pangulo. Nakiusap sa Pangulo na, please, pwede mo ba akong kuning vice presidente mo? Tutulong ako. Unong nanalo, tumulong ba? Anong tinulong? Wala. Ibang bansa lang. Papunta-punta lang ibang bansa. Panood-nood lang ng concert. Papunta-punta lang resort. Diba? Sana all, sarap buhay. Tapos biglang nawala yung confidential funds. Mapasana all ka na lang talagang. Galing mo. Tambalustay ka talaga. Hindi ka lang tambalustay, tambagala ka pa. Kung papipiliin tayo, kasi sinasabi nila, tambalus-lus daw yung dito sa side natin, yung sinusuportahan natin. Kung papipiliin tayo, alin yung maganda? Tambalus-lus o tambalustay? Ay, doon po tayo sa tambalus-lus. Kumpara sa tagalustay. Diba? Hindi lang mabigyan ng budget, tatawagin ng tambalus-lus. Wow! Galing! Hindi lang mabigyan ng budget, ibabash na, mangbabash na.
Nakakahiya ka, Sara. KO! Anyway, mga pre, yun lang muna yung ating video, ha. At, abangan po bukas, may live po tayo. Susubukan ko pong makapag-live bukas, ha. Pasensya na po kasi wala po tayong live talaga ngayon. Pasensya na po talaga. So yun guys, sa mga bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe mga pre. Salamat sa mga bago nating subscribers dyan. Salamat sa sumuporta po sa ating munting YouTube channel. So yun guys, ako magpapaalam muna pansamantala. Ingat-ingat po palagi. Ingat. Kita-kits po bukas. Bye-bye. Of course, meron din po pala tayong ano dito ha. Meron din po tayong Facebook page. Yan. So sana po ay inyong i-follow ha. Ito po yung ating Facebook page. Yan. Ballpoint Man 2.0. Puntahan nyo na po yan sa Facebook at i-follow nyo na po. Yan. So, kita-kits po tayo sa Facebook. So, yun lang guys. Ingat po palagi. Bye-bye.